O ito mga kabunyog, mga kababayan, si Kitty Duterte sobrang bilib sa ate Sara niya. Sabagay. Ah, ano pa namang asahan mo, siyempre bibilib siya sa ate niya. Hmm. Pero 'pag binasa mo yung statement ni Kitty Duterte, sabi ka maano ka, mapapa-react ka. Ang sabi kasi ni ito kasi ang sabi ni Kitty Duterte, "Whether they admit it or not, si Sara Duterte daw, she is the biggest threat to them, not in a bad way, but because nakuha niya ang tao and because the public knows that she is genuine and that she really has the heart to serve." Oh, kumbaga ang paniwala ni Kitty Duterte, napakalakas ng ate niya na si Sara sa tao. Kasi mabango raw sa tao si Sara Duterte. Nakuha niya raw ang tao. Yan ang sinasabi ni Kitty Duterte. Nakuha niya ang tao. And because ah, yung alam daw ng tao na totoo si Sara Duterte. Mm, At mayroon siyang puso para magsilbi. Unang-una, totoo naman, marami pa ang mga DDS, marami pa ang mga supporters ng Duterte, totoo naman 'yun. At totoo, panatiko talaga. Die-hard nga, kaya nga DDS, Duterte Die-hard supporters. Pero, yang mga napapaniwala pa rin ng mga Duterte, hindi na katulad ng dati. Nung panahon ng kalakasan ni Duterte, ng tatay nila, Tatay Digong nila, 2016, ay talagang kaya nga natalo si Marojas, natalo si Grace Poe. Talagang nakuha ni Duterte ang ng tao nun. Kasi ang inaakala din ng mga tao talaga, magiging mabuting presidente si Duterte. Lalabanan niya ang korupsyon, lalabanan ang kriminalidad, pero hindi. Ang nangyari, patayan, grabing katiwalian. Pero marami pa rin ang nabudol na paniwala. Hanggang ngayon, panatiko pa rin. Pero yung mga panatiko na yan sa Duterte, ah, hindi na yan sasapat para maipanalo pa si Sara sa 2028. Mananalo lang si Sara kung maraming kalaban. Maghahati-hati. Kaya actually, lahat naman nagsasabi, halimbawa, ang kampo ng Marcos, si John Vic Rimulya, sa interview sa kanya, ang sabi ni John Vic Rimulya, kailangan one-on-one ang laban. Ganun din naman ang oposisyon. Si dating Secretary Ronald Llamas, lagi niya namang sinasabi, dapat ang oposisyon, si Leni man yan, si Risa man yan, or si Bam, makuha ang suporta ng mga pro-Marcos. Kasi kung oposisyon lang, hindi kakayanin. Lalo na kung mag-field ang oposisyon ng kandidato, halimbawa si Leni, si Bam o si Risa, tapos mag-field din ang kampo ng Marcos. Kung hindi si Gibo, si Rimulya or si Vince Dizon, yun ang mga lumalabas na pangalan ngayon. Kapag ginawa yan, dyan mananalo si Sara. Pero kung yung Duterte lang na sinasabi ni Kitty Duterte na malakas pa rin si Sara, siya pa rin ang pinakamalakas, kung maraming laban. Kung maraming laban, maraming kalaban. Pero kung Duterte versus iba pa, hindi. Pag nagkaisa yung bilang ng mamamayang Pilipino ngayon na kontra sa Duterte, mas marami na. Mas marami na. Hindi yan tulad noon na malakas talaga si Digong. Malakas talaga si Digong noon. Pero ngayon, hindi na ganun kalakas. Kahit sa mga OFWs, malakas pa rin ang suporta ni Sara, totoo yan. Sa mga OFWs, pero hindi na kasing lakas noon. Malakas pa rin ang Duterte, may lakas pa rin sila, may pwersa, pero hindi na kasing lakas noon. Magiging malakas lang yung si Sara Duterte sa 28 kung hindi magkaisa ang kampo ng Marcos, ang kampo ng oposisyon. Dapat lahat ng anti-Duterte magkaisa. Yun yung yan yung dyan. Yan naman talaga yung dapat. Pero kung yung sinasabi ni Kitty Duterte na napakalakas daw ng kanyang ate, kaya daw pinag-iinitan si Sara dahil ito raw yung threat, hindi na, hindi na, hindi na yan tulad ng dati. Dahil nakuha daw ni Sara ang ng tao. Hindi, ang nakuha ni Sara, ang nakuha nila, yung panatiko sa kanila. Yung diehard Duterte. Pero yung mamamayan, hindi na. Wala nang tiwala ang taong bayan. Nakita na rin yung ginawa ng mga Duterte na yung mga patay, yung mga tiwalian.
mas marami na ang taong namulat. Bagamat totoo rin may malaki pa ring bilang ng mga taong napapaniwala, nabubudol ng mga Duterte, 'yun ang totoo. Kaya itong si Kitty Duterte, ano rin 'to, eh, sobrang bilib sa ate niya, akala nila na parang walang ang ano kasi, parang tingin nila walang posibilidad na matalo ang Duterte. Hindi ano 'yun, malakas ang Duterte kasi sa mga puwersa mayroon pa rin silang panatiko. Pero hindi na yan katulad nung dati na halimbawa nung elections ng 2019, nung elections noon ng midterm elections, yung talo yung Otso Diretso, halos lahat talagang nanalo kay Duterte. At noon talaga 'pag sinabi mong in-endorse ni Duterte malakas, o yun ang kalakasan nila, 2016 to 2019. Pero nung ano na, nung matapos na ang Duterte, lalo na nung lumabas na yung mga Farmally na yan, lalo na yung mga patayan. Kaya nga sa mga survey naman ngayon, karamihan ng Pilipino suportado na nandun si Duterte sa ICC para mapanagot ito. Yun, sa survey yan. At sa survey din, bumababa ang survey rating ni Sara Duterte, ang performance rating, ang trust rating niya bumababa. Hindi tulad nung dati. Kaya ano ito, hindi totoo yung sinasabi ni Kitty Duterte na napakalakas ng kanyang ate Sara. Kasi ito daw yung mahal ng tao. Mahal ng mga pro Duterte, yung mga panatiko, yung mga DDS. Pero sa sambayan ng Pilipino, hindi na. Hindi na. Kapag inano natin yung mga pro Marcos, marami yan. Ang mga supporters ng Robredo, ni Leni, ang mga DDS, kakamping, mas marami yan. Marami pa diyang undecided. Yang undecided na yan, hindi yan magsasara. Hindi lang yan nakakaisip kung sino nga ba talaga ang kandidato laban kay Sara. Kasi wala pa namang lumilitaw. Si Sara pa lang yung talagang lumilitaw na posibleng lumaban sa 2028 eh. Pero kung sino ang lalaban sa kanya, wala pa naman eh. May mga pangalan lang na pinu-float. Pero pag lumabas na yung pangalan na yan, kasi nagkaisa ang lahat dyan sa kandidato na yan na laban kay Sara, lalakas yan. Kaya ano yun, yung sinasabi na yan ni Kitty Duterte na napakalakas ng kanyang kapatid, dahil ito daw ay mahal ng tao. Ano yan? Sa mga panatikong Duterte, oo. Pero sa sambayan ng Pilipino, sa mamayang Pilipino, hindi. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.